CSB at saka JRU, no. So definitely it's all CSB kasi yung kanilang athleticism at yung kanilang height is yun ang advantage nila. Kasi sa JRU, si Giyab lang yung kanilang legit inside threat. Samantalang dito sa Binil, interchangeable. Well, kung mapakinggan nyo yung coverage, no, may sinabi si Coach Hammer, Martin Antonio, no. Sinabi niya na although Binil doing well in season 99, mas lalo na sa season 100. Kasi yung lineup ngayon ng CSP never limit, okay? Mas distributed yung touches. Yun yung importanteng concept na nakuha ko kay Coach Hammer. Dapat pag player kayo o talagang basketball enthusiast kayo, dapat alam niyo yun na kung kayo naglalaro ng basketball o kayo player, dapat alam nyo rin yung mga tipo ng player o mga klase ng player na kailangan ng mga coaches. Yung touches mo, yung touches ng particular player para siya maging effective is hindi nalilimitahan dahil concern tayo dun sa flexibility, kagaya dun sa big man, di ba? Kasi may big man na rebounding guy. Hindi mo siya kailangang bigyan ng bola sa post, or hindi siya yung pick and pop guy na out of the pick and pop, pop siya. Pag pumap siya sa 3-point area, titira siya or drive siya sa basket. No, may mga specific roles yan. No? Kumbaga, kasi pag marami kayong player na nag-aagawan sa chances are medyo pag maganda yung rotation ng depensa, kasi nagkakataon naman talaga na may rotation yung depensa, mahirapan din kayo umiscore. Which is hindi nangyari sa game na to, kasi yung Binil is leading by 20. At minsan nagkaka-turnover pa yung JRU. No, pa nagka-turnover yung JRU, itong Binil, kahit na malalaking player to, nakakapag-dribble to. So yun yung mga tipong player na kagaya ni Coach Charles Chu. Yung big man nga marunong mag-dribble. Hindi ko maintindihan ba't wala na si Will Gosum sa CSB. Alam ko meron pa siyang marami, hindi pa naman yung kanyang eligibility. Ewan ko, baka nag-pro na to si Will Gosum, bakit biglang wala. So yun na yung importanteng concept, no. Iba talaga pag medyo may kaliitan yung team mo, lugi ka talaga rebounding wise. So yun lang yung nangyari sa JRU. Kasi kagaya doon sa JRU, hindi sila makakuha ng extra possession sa Binil. Kasi pa nag-mintis yung Binil, rebound ng Binil. Usually, ganun yung nangyayari. Magagaling pa yung player ng Binil. Kasama muna doon. So, yun lang po.